no? So ito yung kailang downtown proper, kung saan tala natin si Jollibee drive-thru. At sa unahan yan yung kailang napaka-iconic na roundabout. So yun lang. Good morning Isulan, good morning Sultan Kudarat, good morning Soksargen area. So marami na ako napuntahang lugar sa Mindanao, no? Halos lahat ng rehiyon except yung hindi ko pa napuntahan ay ang Zamboanga Peninsula and some part of northern central Mindanao region. I mean province lang pala, no? Diba ilang probinsya ba meron tayo sa northern central Mindanao? Ulitin natin. So Mindanao, napuntahan natin yung Caraga region, which is binubuo siya ng Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Agusan del Norte, or also known as Caraga region, no? So Caraga region consists of 4 provinces. So napunta na ako sa kanilang pinaka regional office, Butuan City, tsaka sa mga capital town, capital city ho nila. So yun na nga, sa Agusan del Sur, I mean Surigao del Sur, nakapunta ako ng Tandag City, kung saan located yung kailang provincial office, provincial government office. Tapos sa Surigao del Norte naman, hindi pa ako napuntang Surigao City, yun parang hindi ko napuntahan. Tapos sa Surigao, Agusan del Sur, nakapunta na ako sa kailang Patinay, Barangay Patinay, Municipality of Prosperidad. Yan po yung kailang capital town. Tapos sa Surigao del Norte naman, so ano pa ba? Ano bang capital town ng Surigao del Norte? I mean Agusan del Norte, no? So Butuan City. Tapos sa Davao region naman, syempre may hometown, no? So napuntahan ko na ho lahat ng 5 probinsya. Ay hindi pa pala lahat ng probinsya nila. Meron pa pala akong napuntahan yung Davao Occidental. Dati kasi di naman kasi yan bagong Di naman kasi yan Davao Occidental, Davao del Sur ho yan. Kaya may tutoring ko na napuntahan ko na yung rehiyon nila. I mean capital town, which is Digo City. So Davao region consists of 5 provincials or provinces, namely Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental, and Davao del Sur. Tapos yung regional office naman ay Davao City. Tapos dito naman tayo sa may bandang northern central Mindanao. So yun na yun, Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, and Lanao del Norte. I don't know, the sure dyan. So ang kanila pinaka-regional office ay ang Cagayan de Oro City, tama ho ba? Tapos sa Bukidnon province, napuntahan ko yung yung kailang capital town, ang Malaybalay City, Bukidnon. Tapos yung mga bandang Iligan, napuntahan ko na rin. Ang Lanao del Norte, Lanao del Sur naman ay napuntahan ko na rin, yun yung Marawi. Tapos nadaanan natin yung mga Parang at kung ano pang mga lugar, mga lugar ng probinsya ng Lanao del Sur. Tapos Cotabato, Barm region, no? So Barm region, ang kailang pinaka regional office center ay ang government office center regional ng Barm region ay ang Cotabato City. Tapos sa Soksargen naman, ang kailangan regional office ay matatagpuan din sa General Santos City. Tapos yung kailangan Soksargen, Soksargen means South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, and General Santos City. Kaya Soksargen. Yan yun, no? Kaya di ko pa napuntahan yung kanilang capital town sa Sarangani, which is geographically located yung General Santos City, the HUC of Soksargen. So South Cotabato napuntahan ko na. Saan ba ako nakapunta na South Cotabato? Ay, South Cotabato, parang yun yung mga mga Midsayap. Mga Midsayap. Ayan, nadaanan ko lang pala Midsayap. Tapos mga ayun lang. Tapos North Cotabato. Kinapawan City. Tapos Sultan Kudarat, napuntahan ko na, no? At this very moment, dito tayo ngayon sa may Sultan Kudarat province. Tapos Sarangani. So ibig sabihin, lahat ng lugar sa Soksargen ay napuntahan ko na. Nice one, congratulations sa akin, no? So muntik ko nang makumpleto yung mapa sa Mindanao. Tapos yung huli, ito na lang hindi ko pa napuntahan, yung Zamboanga Peninsula, kung saan located yung Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur and del Norte, and yung kailang pinaka regional office ang Zamboanga City. So dito sa Mindanao ay meron ho tayong HUC dito, marami, no? Butuan City,
Cagayan de Oro City, Iligan City, Zamboanga City, General, Santos City, and Davao City. So we have 6 highly urbanized city. Tapos si Pagadian, no, Sonto, ano na siya din, magiging highly urbanized city din siya. Ngayon ay ano pa lang siya, component city. First class yata, no? First class component city. Magaling. So magiging 7 na one of this day, no? Someday, one day, parang ganun. So thank you for watching. Magiging si ano, no, Marvel, no? Coronadal. Parang bound for ano na siya, parang 200 plus na rin yung kanyang ano, kanyang population. 200,000 na, so pwede na siyang maging HOC. Depende na yan kung maamindahan, magawing batas. So yan lang, maraming thank you for watching. Tali ulit. Ingat so kayong lahat, bye bye. So yun ang ano for today's video, ay i-feature ho natin ang Municipality of Isulan, Province of Sultan Kudarata. Isulan is officially the Municipality of Isulan or Banuwasang Isulan kung tawagin sa Hiligaynon. In Maguindanao naman ay Ingid no Isulan. Bayan ng Isulan is a first-class municipality and a capital of the province of Sultan Kudarat in the Philippines. And according to the 2020 census, it has a population of 97,490 people. Matatagpuan ang Isulan, Sultan Kudarat ay sa ano sa may Soxargen region, southern, west, southwestern part of Mindanao. Bago lang ho sila na ano na founded 1957. So itong ano pala Isulan, Sultan Kudarat ay sakop siya ng Nurala, South Cotabato. Tama ba? O yun, tama nga, no, binalikan ho natin. So Garcia, si Garcia ang ano na-founded. Sino si Garcia? On August 30, 1957, creating the municipality of Isulan, whose territorial jurisdiction was taken from the municipality of Nurala, South Cotabato and Dulawan, Cotabato. Within the creation of the municipality of Isulan, Calawag became the seat of its government. You know, so bago lang siya, syempre magtataka ho tayo na di ba gano'n naman talaga pag sinabing founded. Sa akin to ha, perception ko, pag sinabing founded ang isang city and municipality, kumbaga dati siyang hindi siya gano'n ka-civilized, or pwedeng dati siyang walang masyadong tao, tapos nakita ng mga leader o kung sino pa mga pinuno, tapos yun, doon nagsimulang magsimula ang sibilisasyon at makilala ang isang lugar at pinangalanan ito ng kung ano yung mga pangalan nila ngayon. So for example, Isulan. So yan pala. So bago pa man siya naging Isulan, siya ay sikat na talaga, no. So dati siyang nasa ano siya, sakop, no, sa teritoryo ng Nurala, South Cotabato and Dulawan, Cotabato. Yun. Siguro marami ng tao, no, kumbaga parang siguro para siyang barangay or sitio or barangay or distrito ng Nurala and Dulawan, Cotabato, na napakadaming tao, tapos parang maganda yung ano, napaka-strategic ng kanyang lugar, both sa pwedeng gawing government center, pwede rin gawing commercial at kung ano pa, no. So yun, kaya siguro nagkaroon ng Isulan, Sultan Kudarat. So mga taga-Isulan dyan, pwede naman po kayo mag-comment para sa karagdagang mga information. Okay, with the creation of the municipality of Isulan, Calawag became the seat of its government. So meron hong ano barangay, 17 barangays itong Isulan, Sultan Kudarat. Tapos ang kanilang mayor ay si Marites Palasigi, pero suspended siya. So parang ano siya ngayon, no. Merong acting mayor na si Arnold H. Armada. Hindi ko alam kung anong meron dito, bakit may suspension, may mga suspended, no. And ang vice mayor naman ay si Carlo Apiado. Tapos yung kanilang representative ay si Bayo Rihan Sakaluran. And meron ho silang electorate 58,900 or 59,000 ang kailang botante. So malaki-laki, no. Walang ano, konti lang yung kumbaga malaki din ang ano portion na kailang botante. Okay. So out of ilang katao, 97,000. So lagpas kalahati. Nasa mga 60% ang kanilang voters. So malaking ano yun, fraction sa botante, no. Kapag tatakbo ka ng ano, siguro sabihin natin congressman or governor sa Sultan Kudarat. So ang Isulan ay isa sa may pinakamalaking voting power.
Meron ho silang total land area of 541.25 kilometers squared or 208 square miles. Ang elevation naman nila ay 60 meters or 213 feet. So ano sila mataas. Kaya hindi siguro ito bahain pag may ulan. Highest elevation naman is 279. So ito na yung parang mountainous area nila, no? 279. Ang taas nila, no? Wala silang hindi sila kagaya sa General Santos City, Davao City, in some part of Manila na ang lowest elevation is 0.000 meter, di ba? Okay, meron ho silang density of 180 katao per kilometer squared. So maluwag, napakaluwag pa rin. Ang tawag naman sa denonames means isolanin and or isolanon. Ang kailangan economy is sila nga income class ho sila na first class income or first municipal income class. Tapos meron silang poverty incidence na medyo malaki, 20% or 21%. So ibig sabihin sa out of 97,000 or sabihin na natin i-rank up na ho natin ng 100,000 population, meron ho silang 20,000 ka mahihirap, mahihirap na sabihin natin hindi makabili ng kanilang mga basic necessities and basic needs. Pero wag kayo, kasi dito mas kumbinsido pa ako dito sa mga bulubundokin na kahit pa sila ay recipient siguro sila ng purpose, and at the same time kahit pa sila ay naipasama sa parang poverty incidence na hindi maka-afford ng basic necessity, hindi yan sila nauubusan ng ulam kasi may gulay lagi tsaka mga bigas. Baga yan lang, beneficiary lang sila ng purpose, but it doesn't mean talaga na wala silang kumbaga pag wala yun ay hindi sila mabubuhay, parang ganun. So pira naman hihuwan yun, so okay lang, no? Sa tingin nyo, meron ho silang revenue na 418 million total revenue. And tapos meron silang assets na 716 million. Meron silang expenditure na 328 million, and 271 naman ang kanilang liability. So assets na lang, no? So yun parang mga proyekto ho nila, mga facilities, infrastructures, lahat-lahat, no, na nagkakahalaga ng 716. So ano nga ba itong mga assets? So sa akin, pagkakaintindi ko is yun ho yung mga kalsada, mga covered courts, mga public schools, hospitals, at kung ano pa. Okay, service provider ho nila sa electricity ay Sokelco. Yun. And tayo natin economy. Okay, so meron ho silang economy source. Yun na nga, meron silang city mall. Isolan has various department stores in the mall. The list below contains the current malls and the future shopping centers in Isolan. City Mall Isolan owned by Double Dragon Properties and SM Investment, opened on December 18, 2018. MGM Shopping Plaza, one of the biggest shopping centers operating in Isolan. Isolan Central Plaza is the first department store and one of the oldest in Isolan, opened in the late 1990s. Novo Shirts and Jeans acquired the old Lincoln Cinema building. New Valencia Dry Goods Store and Merchandise. Yun, no? So yung kanang transportation, meron ho sila ditong Eurobus Line, General Santos Coronadal. Hashke Tours, Cotabato City, Coronadal City, Mindanao Star, Cotabato City, Davao City. Culture, meron sila ng festival, no? Every month of August 30. Yan ang so 1957. So parang siya, araw ng Isolan, or the municipality of Isolan conducts the Hamungaya Festival to celebrate its foundation. Isolanans believe that the wealth of arts and culture is expressed in many forms and in so many kinds. Yun. So, yun lang. Tourism. Tingnan natin yung tourism ho nila. So, syempre, kailangan for Spring, Kamanga Cave and Falls. Meron din silang Daguma Mountain Range, Landmark of Royalty, Nara Eco Park, Stallion Farm, Sultan Kudarat Provincial Capital. Yan, marami, no? Marami silang mga landmarks and tourist spots. Healthcare, sila yung may hospital na libre, walang bayad. Sana congratulations sa mga taga-Isulan. Iba. So, marami din silang hospital, no? Meron silang Sultan Kudarat Provincial Hospital, St. Dominic Savios General Hospital, Retirado Clinic and Hospital, Matias Hospital, Galinto Family Hospital, Holy Nazarene Clinic and Hospital, Isolan Doctors Specialist Center. Okay, so yun so maganda Isolan, napaka-peaceful, ganda ng kanilang topography,
flat farmland, tapos meron silang from a farm, meron silang bundok-bundukin, no? Tapos meron din silang lake. Tapos yun na nga, mga tao mismo din, mga mababait, approachable. So that's our for this video. Thank you for watching. So sana nagustuhan mo niyo yung ating palabas, tapos kaunting information trivia about Isulan, Sultan Kudarat. Ingat!